Hi guys! Magandang araw sa inyo lahat. Verzano TV 2.0. At eto na nga guys, hindi ko napapatagalin no. At eto nga ay nagbigay ng pahayag na si Kalinga Prab tungkol sa issue ni Bopil. At sinabi niya rito, huwag daw pagtakpan. At ba't nasabi to ni Kalinga Prab? At syempre, at nagbigay din ng linaw no, na tungkol dun sa pagtitiktok ni Beyonce at syempre ng mga Kalingap Angels. At dito nga ay nagbigay ng linaw kasi 'di ba marami nagsasabi na pinatitigil ni Kalinga Prab ang pagtitiktok. Pero it turns out hindi naman talaga ganon yung gustong i-imply ni Kalinga Prab sa kanyang mga Kalingap Angels. So magandang mapakinggan natin to at mapanood guys. At para sa lahat ng mga may mga tanong, nagdududa, no, ito yung magandang sinabi ni Kalinga Prab. At syempre, ano nga ba yung sinasabi ni Kalinga Prab na hindi dapat gawin ng mga reactor, no? At panoorin natin to guys, tara. Ayan. Bukas po is may pupuntahan po kaming bagong scout po. Tuloy-tuloy pa rin po ang scout natin. Yung love team po is pang-maintain po natin yan ng views para po sa mga para sa mga hindi viral, para mapabahayan natin yung mga hindi viral. So, salamat sa mga tumatangkilik sa love team natin. And sana, suportahan nyo rin po kahit hindi love team. No? Kaya, thank you. Bopil Basher. Doon naman po sa nangyari, doon sa kay Bopil at kay... Ang mali po talaga doon is si Bopil. Kasi bakit niya nireaksyonan si Beyonce, di ba? Bawal reaksyonan ng masama ang beneficiary ko. Tama. So, wag na natin pagtakpan yon. Mali talaga doon si Bopil. Talagang sinabi niya rito na huwag pagtakpan at yun talaga ang bilin ni Kalinga Prab, especially sa sa aming mga reactor na huwag talaga mag-react ng masama, no? Sabi nga niya as much possible positive eh. At the same time, ako kasi ang opinion ko diyan as a reactor and nang sasabihin natin reactor Kalingap tayo, so ibig sabihin lahat ng possession, lahat ng mga tinutulungan, lahat ng mga objective ng Kalingap dapat as a reactor, ito guys opinion ko po, dapat ay protektahan. No, kasi kapag yan na delivery mo na pagbigay ka ng masamang impression, no, doon na magsisimula yung problema eh. Doon na magki-create ng bashing, no? Tuloy natin 'to. And kahit magkaiba kami ng opinion ni Kuya Bal, Wow. opinion niya yun. Respeto ko yun. Opinion ko, respeto niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay magkakontrahan kami. Galing. Siyempre, at sa bandang huli, decision pa rin ni Kuya Bal ang Galing. masusunod. Pero sa opinion, malawak naman po yan na tanggap po yan ni Kuya Bal. Pero ang opinion ko doon, ang mali doon is si Bopil, no? Maling-mali talaga siya doon. Talagang binigyan ni Kalinga Prab ng diin, maling-mali talaga si Bopil doon. At alam nyo guys, sa opinion sa sinabi ni Kalinga Prab, alam nyo guys, napabilib ako. Kasi alam naman natin na iba yung opinion ni Kuya Bal, no? At yun nga, na nagbigay ng opinion si Kuya Bal doon, no, ng kanyang komento. Pero dito alam nyo guys, mas lalo ko nakilala si Kalinga Prab sa comment niya. No, talaga makikita mo yung maturity niya at respeto sa kanyang tatay. No, alam nyo guys, si Kuya Bal kasi sobrang bait. Ako sabi sa inyo guys, para sa akin si Kuya Bal sobrang bait niyan. Wala akong masabi diyan guys. Minsan binabash na nga siya. Nakita niyo naman may mga dating may mga reactor no na umalis no, nambash sa Kalingap then bumalik. Pero nakita niyo naman guys, nakita niyo bang inaway ni Kuya Bal? 'Di ba? Hindi eh. No, talagang sobrang bait at talagang saludo ako kay Kalinga Prab, kay Kuya Bal, kay Ate Edna. Ganun sila kabait guys. No? At yun nga lang, hindi natin let's admit, talaga minsan may mga taong umaabuso. I'm speaking in general, no. In general, nakita niyo na may mga dating mga pangyayari, no. Sinasabi ko nga, binash na yung Kalinga, bumalik pa sa Kalinga, pero still nagbigay pa rin ng respeto at ng opportunity at forgiveness sa mga taong 'yon. No, so para sa akin, as a reactor, wag naman sana nating abusuhin yung kabaitan ni Kuya Bal, ni Kalinga Prab at ni Ate Edna. At dito sinasabi ni Kalinga Prab talagang meron siyang respeto sa kanyang ama na si Kuya Bal Santos Matubang. At sabi nga niya, no, yung opinion niya yan eh, no? Tama si Kalinga Prab doon eh, malawak yung opinion, lahat tayo entitled tayo sa ating mga opinion. No, pero yung decision pa rin ang masusunod ay si Kuya Bal. Yung decision pa rin si Kuya Bal. Para sa akin talagang makikita mo dito how good leader din si Kalinga Prab. At hindi ako magtataka kung saan ba nagmana yan. Siyempre sa tatay niya. Malawak din ang paunawa. At ang ganda na sinabi ni Kalinga Prab dito sa punto na to guys. Yung opinion niya yan eh. Tama, karapatan niya yan. Pero
yung huling desisyon pa rin is kay Kuya Bal, which is tama yung guys, no? Hindi may iwasan kahit naman sa atin, sa mga viewers ko, kahit ako, no, si Kalinga Prab, iba-iba yung mga opinion natin magkakaiba yan, pero in the end of the day, ang dapat na mapakinggan pa rin na desisyon, kung may magdidesisyon, si Kuya Bal Santos Matubang. So, kudos kay Kalinga Prab, sana mapakinggan mo to. Napabilib mo ko sa, actually, matagal na ako nakikinig sa'yo, no? And sa opinion mo, sa sinabi mo na to, napabilib mo ko. At you're matured ka na. Talagang that's why marami nagmamahal sa'yo dahil napakabait mo, malawak ang unawa mo, and you're very protective sa mga tinutulungan mo, no, mga beneficiary mo. Kaya saludo ako sa'yo, tuloy mo lang kahit na maraming may mga taong nagki-criticize sa'yo. Tuloy mo lang. Mas ako nakikita ko yung kabutihan mo bilang tao at syempre bilang isang charity vlogger. Saludo sa'yo, Kalinga Prab. And Kuya Bal Santos Matubang din, of course, no, talagang mabait talaga guys, wala akong masabi. Kuya Bal, thank you so much po sa unawa sa aming mga reactor. And sana sa mga reactor magsilbi tong aral. Pero tuloy natin to. And kahit magkaiba kami ng opinion ni Kuya Bal, opinion niya yun, respeto ko yun. Opinion ko, respeto niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay magkakontrahan kami. Tama. Siyempre, at sa bandang uli, desisyon pa rin ni Kuya Bal ang masusunod. Pero sa opinion, malawak naman po yan na tanggap po yan ni Kuya Bal. Pero ang opinion ko doon, ang mali doon is si Bopil, no? Maling-mali talaga siya doon. So, bakit niya re-reaction na ng gano'n na parang pabalang na, ano? No. Parang i-invite ng basher. Yun na yung matinding pinagbabawal natin na mag-invite tayo ng basher sa content natin. So ako, maganda sinabi niya kasi minsan, as a reactor kasi minsan, merong di natin masabi kung sinasadya o hindi. Minsan naman, maaari hindi rin namin sinasadya, ano. Pero syempre, ma-obvious mo naman yun Yung actually sinabi nga ni yung punto ng paano mo dineliver yung salita No, minsan, di mo naman intention pero yung deliver ng salita mo, minsan sarcastic So minsan, doon puputok yung issue Yung delivery, doon na magkakaiba sa delivery ng message o doon sa komento mo. So, yung sinasabi ni Kalinga Prab dito, dapat di tayo nag-i-invite ng mga bashing. May punto si Kalinga Prab doon na ulitin natin, guys. I-invite ng basher. Yun na yung matinding pinagbabawal natin na mag-invite tayo ng basher sa Tama. content natin. No? Yan. Ang sabi ko is, bawas-bawasan ang pag-TikTok. Nagkataon lang na na-reaction na ni Bopil is yung lumang upload na. No? So, ito yung problema Di ba? Doon pa lang may problema kasi in-reaction na mo yung lumang video. Na which is talaga napaka-injustice at unfair kay Beyonce. Ako nating personal kay Bopil, no? Reactor din ako, no? Hindi ko naman sinasabing perfecto o nagkakamali din po ako. Pero, yung kumbaga, parang as a reactor, dapat responsible tayo dun sa punto na yun. Biri mo lumang At the same time, napansin ko sa kanya, no? Kapag may mga nag-message sa kanya, may nagkomento, parang nagiging parang, alam mo yun, mas pinapaniwalaan niyo yung mga nagme-message at yung mga nagko-komento against dun sa bata. Alam nyo guys, ako may mga nagko-komento, bine-verify ko, hindi porkit nag-comment siya, kahit sabi mo matanda na, kahit sabi mo pa siya pang presidente ng Pilipinas. Tapos pupuna siya, i-validate mo yung sinasabi. Minsan, meron dyan akala mo concern, magko-comment lang yan, magbibigay siya ng message, pero asar lang yan dun sa tao. Asar lang siya doon. Ngayon, ako bilang reactor na lang, may nagkomento na negatibo, may nag-message sa iyo. Yun ba dapat mong i-broadcast yun at dapat mong paniwalaan agad? For me, hindi. No, above all, lagi mong iisipin yung kapakanan ng Team Kalingap at syempre ng beneficiary. Bri mo, ganun na pala yung komento. Suggest. Sige po, i-suggest po natin yan. Ako kasi minsan may mga ganun. Kung ang dating nagsasuggest, i-suggest natin. Pero at the same time, huwag mong hayaan na... Kasi minsan meron kasi mga tao simple mag-comment Akala mo hindi pambabash Pero minsan nagbibigay ng duda. Kaya minsan nasasabihan ko, tanga mo
Oh, bakit? Kahit sabi mong di ka nagbumura, yung salita mo maayos naman. Pero yung laman ng salita mo, doon ko tinitimbang eh. Misa okay talaga ang ganda ng salita niya, pero makikita mo nag-iiwan ng duda eh. O ako as a reactor, hindi lahat na nagko-comment, nagbibigay ng message, papansinin mo. Lagi mong iisipin, yung suggestion ba neto, okay? Kung okay, di bigyan mo siya ng magandang komento, pero para itapik pa. For me, no need eh. Di ba, magbigay ka ng suggestions. Pero kung dating may pagka-sarcasm, may pabalang-balang, doon magsisimula talaga ng gulo. Kawawa talaga yung beneficiary. No, tuloy natin. Nagkataon lang na reaction na ni Bopil is yung lumang upload na, no? Pero kung ang na-reaction niya is yung mga bago lang, medyo may tama siya doon konti. May laban siya doon kasi sabi nga ni Kalinga Prab, bawas-bawasin yung pagti-TikTok no? Pero mali pa rin kasi nag-invite siya ng mga bashers. Yung punto doon, Kalinga Prab. So, yun nga, ang pakiusap ko lang naman sa mga angels natin, hindi ko naman pinagbawalan mag-TikTok. Ang So guys malinaw inuulit ko, hindi pinagbabawal ni Kalinga Prab. Kasi may nagko-comment sa mga social media ngayon, Facebook, pinagbabawalan daw ni Kalinga Prab. Walang ganun guys, wala ako narinig na ganun eh. No, binabawasan ni Kalinga pero hindi niya sinisikil yung karapatang pantao ni Bienze. Pero yung iba nagko-comment, binibigyan ng masamang impresyon. Kaya tuloy, sa ibang comment, masama si Kalinga Prab. Mababasa mo, pinagbabawal daw ni Kalinga Prab. Walang pinagbabawal si Kalinga Prab. Walang ganun. Fake news yun. Na kayo ng patay. So, yun nga, ang pakiusap ko lang naman sa mga angels natin, hindi ko naman pinagbawalan mag-TikTok. Ang sabi ko lang, bawas-bawasan yung pagti-TikTok. Okay lang sa isang linggo, makadalawa. Hindi yung araw-araw may upload sa TikTok. Kasi, inaano natin sila kumbaga iniingatan din. Kasi ang nangyayari, pag nag-TikTok sila ng something na di nagustuhan ng mga viewers, ang bashers nakaabang lang. Yung iba, may mga sinishare, mga fake page, sinishare yung TikTok na di na natin hawak. Yun ang ayaw. Okay lang sana kung walang mga fake page na nag-share Okay lang sana. Kaso madaming fake page na nag-share, then ang ginagawa ng iba, talaga naghahanap lang sila ng butas. Yes, Naghahanap lang sila ng butas. So, kaya pinagbabawalan ko sila magpara TikTok. Kasi, pag shinare yan ng bashers, ng page ng mga basher, wala tayong magagawa dyan. Tsaka, alam mo, Kalinga Prab, that's a good advice. Actually, may mga tinatawag pang deep web, no? Yung mga deep web, yung mga picture mo, video mo, pwedeng ibenta ng ibang tao yan at pwedeng gamitin yan. Kunwari, papanggap ka na ikaw si Beyonce. Then, gagamitin yung mukha mo. Actually, hindi gagamitin ang mukha mo sa Pilipinas, hindi. Gagamitin nila yung mukha mo, yung video mo, sa ibang bansa. At doon sila kukuha ng mga parokyano na matatanda na mahihilig pa. Na mahilig sa babae, yun ang bibiktimahin nila. So, pwedeng gamitin yung mga video mo sa mga TikTok. At the same time, yung mga fake page, pwede rin magamit na content niya kasi may nakikita ko mga ganyang content. Pag kukuha sila ng mga video from TikTok na magagandang babae, i-compile nila yun, meron na silang content. So, kumbaga, tama si Kalinga Prab doon. Yun nga lang, hindi naman niya pinagbabawalan, bawas-bawasan, at the same time, maging maingat sila. At yun ang advice ni Kalinga Prab, which is good. Napakaganda noon, guys. No? Kasi ang TikTok di naman masama Masama lang yan pag napapasobra ka. Tsaka mamay, yung kung ano yung pinapakita mo sa video. Paano kung merong di mo napansin? No, di mo naman sinasadya. May biglang bumakat. Biglang may lumitaw. O, di ba? Hindi natin masabi kayo minsan sa video No? So, yun yung punto ni Kalinga Prab. Sana maintindihan nyo yun. Iniulit po natin sinasabi ni Kalinga Prab, hindi po bawal mag-TikTok. Bawas-bawasan lang. Okay? Malinaw yun No? O kaya mga fake page, ikakalat, hanggang sa ang dami na pinagpipestahan na yung TikTok ng ating beneficiary. Tama. Wala tayo, di natin control yun. Kaya, at hindi mo na rin yung makokontrol, Kalinga Prab. At the same time, hindi mo na rin maproproteksyonan. Sinasabihan ko sila na bawasan yung pag-TikTok. Yun lang naman, hindi ko naman pinagbabawalan talaga. Tama. Kaya yun po. So, yun yung ko doon, So, anyway guys, so, naintindihan nyo na So, sa lahat ng mga dyan, sana malinaw na yan
So sana malinaw na po yung punto ni Kalinga Prab dito sa issue na to. At malinaw, inulit natin, hindi po pinagbabawal ni Kalinga Prab ang pagti-TikTok. At dito nilinaw niya na wag daw pagtakpan si Popil, no? At the same time, guys, ako as a reactor ng Team Kalingap, no, susundin ko yung sinabi ni Kalinga Prab kasi obligasyon namin na proteksyonan at syempre pangalagaan din yung pangalan. Kahit yung pangalan, no, yung image ng Kalingap Angels, no. Nandito kami para mag-hype, mag-promote, hindi para gawan ng pamabash itong ano. Kung nagkamali man tayo, humingi na tayo ng sorry. At nobody's perfect, guys, sa mundong ito. At the same time, sana magpatawaran na lang tayo. And kay Bopil naman, guys, nothing personal, no? Focus na tayo sa issue. At ako naman ay sa akin lang, no, kung may nagkamali si Bopil, wag po natin sanang gawan ng masama o pagsabihan ng masakit na salita. At the same time, idama yung kanyang mga anak. Mali naman po yun. That's unfair. No, pero sa lahat ng mga AC supporters, sana naging maluwag po ang inyong mga dibdib, ang inyong mga puso, at sana itong sinabi ni Kalinga Prab nakatulong, no? At sana alam ko for sure maraming masaya ngayon na mga AC supporters especially. And please comment down below kung ano masabi niyo sa video na to. And maraming salamat sa Diyos, and this Merzanyo again, and to God be the glory, guys. Paalam po, guys. Bye-bye.